Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 51 hanggang 60 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang labanan sa pagitan nina Veronica at Wolf ay isang sagupaan ng determinasyon, lakas at matibay na kalooban. Si Veronica, matapos makipag-isa sa kanyang espiritu sa pamamagitan ng mapanganib at pambihirang ritual na tinatawag na sacrifice, ay naging isang sagisag ng naglalagablab na apoy. Ang kanyang lakas at liksi ay malayo sa karaniwang antas, at bawat suntok at sipa niya ay nagdadala ng matinding puwersa. Ang apoy ay naggangalit sa paligid niya habang sunod-sunod niyang inaatake si Wolf, na kinakailangang tiisin ang matinding sakit para lamang manatiling nakatayo. Si Noel, na nanonood mula sa gilid, ay maingat na inoobserbahan ang laban. Ipinaliwanag kung paano ang pagsasanib ni Veronica sa kanyang espiritu ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kakayahan kapalit ng malaking sakripisyo, ang kanyang kanang mata. Bagaman malakas at matatag si Veronica, may bahagya siyang kahinaan, iniingatan niya ang kanyang kanang bahagi, tanda ng pagkasanay pa lamang niya sa artipisyal na mata. Habang lumalakas ang laban, tila walang makakatalo kay Veronica. Sinabi ni Alma na tila tama ang hula ni Noel na si Veronica ang magwawagi. Ngunit hindi tumugon si Noel, tahimik na umaasang ipapakita ni Wolf ang tapang na kinakailangan upang mabago ang kalagayan. Nang maabot ang rurok ng labanan, naghanda si Veronica ng kanyang pinakamalakas na atake, ang nakamamatay na inferno. Habang umiikot at lumalakas ang apoy sa paligid niya, tinukso niya si Wolf, sinasabing ito na ang huli niyang pagkakataon para sumuko. Sa kabila ng matinding sugat at pagod, tumayo si Wolf ng matatag. Ang kanyang mapanghamong sagot, "Tumigil ka, simulan mo na," ay umalingaw-ngaw sa buong lugar na nagpakatahimik sa lahat ng nagduda sa kanya. Ipinakawala ni Veronica ang inferno, isang alon ng apoy na tila imposibleng mapigilan ng sinuman. Si Alma at Licia ay sumigaw, umaasang makakaiwas si Wolf. Ngunit si Noel, na mahigpit na nakatikom ang kamao, ay hinihimok siyang sumugod, naniniwalang kaya niya ito. Sa isang nakakagulat na pagpapakita ng kakayahan at tapang, inaktiba ni Wolf ang kanyang kakayahang gladiator na Vorpal Sword. Inilabas ang makapangyarihang Swift Thunder Wolf Fang. Sa isang mabilis at electrifying na galaw, sinugod niya ang nagbabagang atake ni Veronica at pinilas ito na parang wala. Ipinaliwanag ni Noel na ang magnetic field ng Vorpal Sword ay nakabangga sa diamagnetic properties ng Fireball, na nagpapawalang bisa dito. Hindi lamang napigilan ang atake, kundi nagbukas din ito ng pagkakataon para kay Wolf na umatake. Sinamantala ni Wolf ang pagkakataon at iniwan ang kanyang espada upang sugurin si Veronica mula sa kanyang bulag na bahagi. Bago pa siya makapag-react, nagbigay si Wolf ng isang matinding sipa sa mukha ni Veronica na nagpawala ng kanyang malay. Napuno ng katahimikan ng paligid, na kalaunan ay napalitan ng sigawan ng paghanga nang ideklara ni Noel si Wolf bilang nagwagi. Ang kanyang mga kasama ay tumakbo upang yakapin siya, habang si Noel ay tahimik na nagmasid, puno ng pagmamalaki. Si Alma, na labis na namangha sa tagumpay ni Wolf, ay nagkomento sa hindi inaasahang kinalabasan. Samantala, inamin ni Noel na palagi niyang alam na kayang manalo ni Wolf kung ibibigay lamang niya ang kanyang buong lakas. Matapos ang labanan, humarap si Noel sa isa pang hamon, ang pagtiyak sa hinaharap ng kanyang grupo. Sa isang marangyang mansyon, mahusay niyang kinausap ang isang maharlika na humanga sa kanilang tagumpay at inalok ng suporta para sa kanilang mga aktibidad. Pinuri ng maharlika ang kanyang angkan, na iniugnay siya sa maalamat na bayani na Overdeath. Ngunit nanatili si Noel sa pagiging mapagpakumbaba, binibigyang diin ang kanyang dedikasyon na tularan ang pangalan ng kanyang pamilya. Samantala, si Alma, na nagbibiro sa pagiging seryoso ni Noel, ay nagsabing siya ang nakakatandang kapatid, bagaman ang kanilang biruan ay nagpakita ng kanilang malalim na ugnayan. Sa kabila ng magaan na sandali, nanatiling nakatuon ang isipan ni Noel sa kanilang mas malaking layunin.
Sa pagtitiwala kay Alma at sa kanyang kakayahan, nagpasya siyang harapin ang susunod na mahahalagang hakbang sa kanilang misyon, determinado na dalhin ang kanyang grupo sa mas matataas na tagumpay. Sa wakas, ang tagumpay ni Wolf ay naging patunay ng lakas ng determinasyon at estratehiya. Ang tahimik na tiwala ni Noel sa kanyang mga kaalyado, ang kanyang matalas na obserbasyon, at ang kanyang walang hanggang pagsisikap na magtagumpay ay nagpakita ng mga katangiang nagtatangi sa kanya bilang isang pinuno na naghahanda para sa mas malalaking hamon sa hinaharap, at dito nagtatapos ang chapter 51. Sa isang marangyang pagtitipon, lumapit si Sieg kay Noel na may pang-asar. Binibiro siyang nasisiyahan sa pakikihalubilo sa mga mayayaman. Ngunit si Noel, na hindi impressed at tila wala sa mood, ay lalo pang nainis nang makita ang kasamang babae ni Sieg, isang babaeng nakasuot lamang ng halos see-through na bikini. Nagulat si Alma sa kasuotan ng babae, at napansing kapareho ito ng pinili niyang isuot kanina, ngunit tinanggihan iyon ni Noel. Natawa si Sieg at nang asar pa, sinasabing baka masyadong nakakagulat ang ganitong pananamit para kay Noel. Naiinis, sinabihan siya ni Noel na manahimik at sinabing hindi niya talaga gusto siya. Hindi na tinag, pinuri ni Sieg si Noel sa matagumpay na pagtipon ng napakaraming maimpluwensyang tao, bagaman, ipinagmamalaki niya ito dahil ginamit ni Noel ang pangalan niya upang makahatak ng mga bisita. Gayunpaman, napansin ni Sieg na walang mahahalagang seekers sa pagtitipon. Kinumpirma ni Noel na marami ang biglaang nagkansela, na lalong ikinabahala ni Sieg. Nagbibiro siyang baka silang dalawa na lang ang kailangang mag-host ng isang talk show. Ngunit kalmadong sinigurado ni Noel na nakakuha siya ng isang malaking personalidad, si Johan Isfeld, ang clan master ng Lorelei at isang 3 star ng Regalia. Nabigla si Sieg sa narinig at hindi inaasahang may isa pang miyembro ng Regalia na dadalo. Pilit niyang tinatago ang kanyang reaksyon at nagpaalam na pupunta muna sa green room kung saan naghihintay ang kanyang personal beautician. Pagkalayo niya, nagsimulang magbulungan ang mga tao habang biglang dumating si Johan. Sa isip ni Sieg, napagtanto niyang ito ang dahilan ng biglaang pagkansela ng ibang seekers. Si Johan ay kilala sa kanyang masamang reputasyon, at ang sinumang makikitang may kaugnayan sa kanya ay maaaring mapahamak. Galit na tiningnan ni Sieg si Johan, iniisip kung ito na ba ang magiging pagsubok upang masukat ang tunay na kakayahan ni Noel. Siya ba ay malalamon ng presensya ni Johan, o mapapatunayan niya ang kanyang sarili? Samantala, lumapit kay Noel si Ralph Golding, isang makapangyarihang negosyante na may kontrol sa stock exchange, industriya ng transportasyong panghimpapawid, at teknolohikal na pananaliksik tungkol sa beast materials. Nang marinig ang pangalan, magalang na yumuko si Noel at Alma. Ipinakilala ni Ralph ang kanyang anak na si Bernadetta, na tahimik na pinagmasdan si Noel bago siya purihin sa kanyang kabataan, tulad ng paglalarawan ng kanyang ama. Sa sorpresa ng lahat, inamin ni Ralph na tagahanga siya ni Noel, dahil naiiba ito sa karaniwang seekers. Binanggit niya ang dati nitong negosyo sa wine consulting, kaya ipinaliwanag ni Noel na panandalian lang iyon at itinayo niya para matulungan ang kanyang dating mga lingkod na maging independent. Ngayon, ipinasa na niya sa kanila ang pamamahala ng negosyo. Lalo pang humanga si Ralph, lalo na't nalaman niyang 14 na palang noon si Noel, at nangyari ito matapos niyang mawalan ng lahat sa trahedyang dulot ng e-vice. Dahil dito, iminungkahi ni Ralph ang posibilidad ng isang bagong negosyo kasama si Noel na ikinatuwa ni Bernadetta habang pinagmamasdan ang masayang pakikipag-usap ng kanyang ama. Ngunit habang pinagmamasdan ni Alma ang usapan, bigla siyang kinabahan. Napansin niyang interesado si Bernadetta kay Noel at agad niyang inisip na isa itong posibleng karibal. Akala niya noong unay wala siyang dapat ipag-alala dahil puro mga seekers na amoy pawis ang naroon, ngunit napagtanto niyang mas matindi ang banta ng isang mayaman at eleganteng dalaga. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na diretsahang tanungin si Bernadetta kung interesado ba ito kay Noel. Medyo nagulat si Bernadetta, ngunit sagot niya na nagulat lang siya na ganoon kasaya ang kanyang ama sa pag-uusap nila. Sinamantala ni Alma ang sagot na ito at may kumpiyansang sinabi kay Bernadetta ang isang lihim na si Noel ay interesado lamang sa mga lalaki. Alam ni Bernadetta na kasinungalingan ito, pero sa halip na kontrahin si Alma, ngumiti lamang siya at nagpasalamat, kunwaring naniwala rito. Samantala, lumalim ang pag-uusap ni Noel at Ralph na nauwi sa isang mahalagang kasunduan. Bilang pasasalamat kay Noel, inalok ni Ralph na maging sponsor ng kanyang clan. Alam ni Noel ang bigat ng alok na ito, kaya buong puso niyang pinasalamatan si Ralph,
at kinumpirma nila ang kasunduan sa pamamagitan ng isang matibay na handshake. Sa tabi nila, nagpasya si Alma na hindi magpatalo at ipinaalala kay Bernadetta na siya ang key partner ni Noel, sabay abot ng kamay para sa isang handshake. Ngunit sa kanyang gulat, mahigpit ang pagpisil ni Bernadetta. Dahilan upang mapangiwi siya sa sakit. Pinilit ni Alma na itago ang kanyang reaksyon, ngunit halatang gulat siya sa lakas ng grip ni Bernadetta. Humingi ng paumanhin si Ralph, sinasabing sadyang malakas ang kanyang anak. Sinubukang pag-aanin ni Noel ang sitwasyon, sinasabing baka nagulat lang si Bernadetta. Gayunpaman, galit na galit si Alma sa loob-loob niya, alam niyang sinadya ni Bernadetta iyon bilang pagpapakita ng dominasyon. Habang papalayo ang mag-amang Golding, nagsimulang magreklamo si Alma tungkol sa sakit sa kanyang kamay, pinipilit si Noel na tingnan ito. Matapos suriin ni Noel, sinabi niyang bahagyang namamaga ito at may kaunting init. Dahil dito, agad na humiling si Alma na hipan ito ni Noel upang gumaling. Napatingin si Noel sa kanya, medyo nagtataka, at nagtanong kung gusto niyang pumunta sa infirmary. Biglang nahiya si Alma, mabilis na tumanggi, at dali-daling tumakbo palayo, kasabay ng pagbati ng good luck kay Noel para sa simposyum. Bago pa makapag-isip si Noel tungkol sa inasal ni Alma, dumating si Thomas, sinasabing oras na upang umakyat siya sa entablado. Tumango si Noel at nagsimulang maglakad. Sa isip niya, tapos na ang oras ng kasiyahan. Dito magsisimula ang totoong laban. Samantala, sa ibang bahagi ng venue, nakita ni Bernadetta ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang upuan. Medyo nagulat siya at nagsalita, nakakagulat. Dumating ka rin, Malebolge. Ang biglaang pagpapakita ni Malebolge, isang babaeng lumitaw sa naunang kabanata, ay nagbigay ng pahiwatig na may mas malalalim pang lihim na nagaganap sa pagtitipong ito, at dito nagtatapos ang chapter 52 ng The Most Notorious Talker. Sa isang marangyang pagtitipon, ikinagulat ni Bernadetta Golding, anak ni Ralph Golding, na makita ang isang pamilyar na mukha, si Malebolge, kasama sa mga panauhin. Nilapitan niya ito at binanggit ang pagkabigla sa kanyang pagdalo. Magaan ang tugon ni Malebolge, sinabing naroon siya bilang kasama ni Andreas Hugger, na tumugon sa kanyang pagkakabanggit sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay mula sa kabilang bahagi ng silid. Habang iniisip ni Bernadetta ang mabilis na pag-angat ni Hugger bilang pinuno ng Hugger Trading Company, naalala niya rin ang mga kontrobersyang kinasangkutan ng kumpanya, kasama na ang mga bayarang sanggano at mga kasapi ng grupo ni Sneke na nasangkot sa gulo. Habang tumatagal ang usapan, nakiusap si Malebolge na tawagin siyang reason sa pagtitipon na ito. Ipinahayag ni Bernadetta ang kanyang pagdududa kay Noel, na kilala rin bilang Sneke, at sinabing bukod sa itsura, wala siyang nakitang kahanga-hangang katangian dito. Tahimik na uminom si Risen at sinabing batay lamang ito sa pisikal na kakayahan sa laban. Ang tunay na halaga ni Noel, ayon sa kanya, ay ang abilidad nitong mangibabaw at kontrolin ang iba. Tiniyak niya na magiging mahalaga si Noel sa hinaharap at inihanda na niya ang entablado para rito. Nagbago ang atmosfera ng si Thomas, isang modernong mamamahayag, ay umakyat sa entablado upang opisyal na simulan ang isang mahalagang simposyum. Nagtipon ang mga bisita sa harap ng entablado, kung saan naroon sina Noel, Sig, at Johan, tatlong paunahing personalidad sa mundo ng mga Seekers. Unang nagsalita si Sig mula sa Supreme Dragon Corps. Ipinagmalaki niya ang kanilang posisyon bilang pinakamalakas na clan sa imperyo, na may X-rank na mga mandirigma tulad niya at si Victor, pati na rin si Sharon Valentine na kilala bilang ina ng mga Seekers. Ipinahayag niya na kapag si Victor ang naging Supreme Commander, ibabahagi nila ang lahat ng kanilang kaalaman at pamumunuan ang imperyo sa tabumpay. Pumalakpak ang mga tao, at mumiti si Sig kay Noel ng may kumpiyansa, ngunit sumingit si Johan Isfeld, pinuno ng Lorelei clan at ikatlong bituin ng Regalia. Mapanghamon niyang sinabi na hindi naman kailangang ipagmayabang ang pagbabahagi ng impormasyon sa panahon ng krisis. Anya, higit na kailangan sa isang Supreme Commander ang talino at kakayahang umangkop sa mga di inaasahang sitwasyon, isang bagay na kulang ang Supreme Dragon Corps dahil palagi silang umaasa sa lakas. Idiniin niya na hindi sapat ang lakas upang harapin ang bantang dulot ng mga Valiant, mga halimaw na banta sa buong mundo, lalong uminit ang palitan ng insultuhin ni Sig ang ideya ng ingenuity, sinasabing iyon ay pananggalang ng mga mahihina. Tahimik ngunit tiwala si Johan, at ipinahayag na mag-aalok siya ng 2 anunsyong makakapagbago sa paraan ng pakikipaglaban ng mga Seekers, isang bagay na hinding-hindi maisip ng Supreme Dragon Corps.
Sa loob-loob ni Sig, nararamdaman niyang hindi ito isang blangkong pagbaban at tila may malalim na plano si Johan. Samantala, pinagmamasdan ni Noel ang lahat at nagsimulang mag-isip ng sarili niyang galaw. Nagpasya siyang ipasiyasat kay Loki, ang kanyang tagapag-ulat ng impormasyon, ang balak ni Johan, ngunit sa ngayon, nais muna niyang pabagsakin ang kumpiyansang ipinapakita ng dalawa. Tumayo si Noel at binatikos ang pagmamagaling ni Sig at Johan. Minaliit siya ni Johan at tinanong kung karapat-dapat ba siyang magsalita gayong hindi siya kabilang sa regalya. Tumugon si Noel na maling isiping tanging ang mga regalya lamang ang may karapatang magsalita at binigyang diin na ang kapangyarihan ng Supreme Commander, lalo na ang pag-angkin ng ari-arian ng mamamayan sa oras ng krisis, ay isang uri ng tiranya kung hindi magagamit sa tama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pagsang-ayon sa kanyang pahayag, nang tanungin siya ni Johan kung ibig niyang sabihing balak niyang maging Supreme Commander, buong tapang itong kinumpirma ni Noel. Nayanig ang mga tao, isang bagong tatag na klan, naghahamon sa isang regalya. Tumawa si Johan, sinabing wala pang ang natalong Lord si Noel. Ngunit mabilis ang tugon ni Noel, matatalo nila ang isang Lord sa lalong madaling panahon, dahil siya ang tagapagmana ng Overdeath, ang tanging seeker na nakapatay ng isang Valiant. Nabigla ang lahat, sa loob-loob ni Johan, hindi niya maisip na posible ito, alam ba ni Noel ang kahinaan ng isang Valiant? Samantalang si Sig, bagaman duda na baka ito'y isang bluff, ay nararamdaman ding may bigat ang pahayag ni Noel, lalo't ito'y galing sa apo ni Overdeath. Naiisip niyang kung susubukan niyang alamin kung totoo ang pahayag, baka lalo lamang siyang magmukhang desperado. Unti-unti niyang napagtatanto ang tunay na layunin ni Noel, hindi lang maging bahagi ng regalya, kundi pag-isahin ang lahat ng klan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, nakikita na ni Sig na ang batang ito ay mas mapanganib pa kaysa kay Johan, isang katalinuhang may ambisyong magwagi sa lahat. At dito nagtatapos ang chapter 53 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Sa isang lubos na inaabangang symposium, ginulat ni Noel ang lahat sa pamamagitan ng kanyang opisyal na pahayag na nais niyang kilalanin ang kanyang clan bilang isa sa mga regalya. Isang marangal at prestihiyosong titulo na iginagawad ng mismong emperador. Ang kanyang deklarasyon ay ikinabigla ng marami, lalo na ni Sig, na tahimik na nagmamasid at napagtanto na mali ang kanyang naging paghusga kay Noel. Sa sarili niyang isip, aminado si Sig na baka nga mas mapanganib pa si Noel kaysa kay Johan, na dati niyang itinuturing na pinakamalaking banta. Nang hamunin ni Sig si Noel na patunayan ang kanyang kakayahan sa harap ng publiko, agad itong tinanggap ni Noel ng walang pag-aalinlangan. Tumayo siya sa gitna ng entablado, buong loob, at nagpahayag na upang maging karapat-dapat sa titulong regalya, hindi lamang lakas ang kailangang taglayin ng isang klan, kundi pati na rin ang di matitinag na katapatan sa imperyo. Bilang patunay ng kanilang dedikasyon, ipinangako ni Noel na pupuksain niya ang isa sa mga pinakamalalang kasamaan na umiiral sa imperial capital, ang panlilinlang. Sa isang dramatikong kilos, pinitik ni Noel ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagdating ni Alma, ang kanyang kasama, na may kasamang misteryosong lalaki. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, hanggang sa magulantang ang mga mamamahayag at opisyal nang makilala nila ang lalaking kasama ni Alma, si Lord Lester Graham, ang dating Deputy Attorney General ng Imperyo. Agad na lumalim ang tensyon sa paligid habang hinihintay ng lahat ang revelasyong ihahayag ni Noel. Sa kanyang pagsasalita, binanggit ni Noel ang isang kilalang kaso kaugnay ni Hugo Coppelius, isang bilanggo sa death row na tinaguriang leather mask o duguang taxidermist. Kilala sa diumano'y pagbalat ng kanyang mga biktima at paglalagay ng mga balat sa mga manika bilang tila ritual ng taxidermy. Muling inilahad ni Noel ang detalye ng kaso, 2 taon na ang nakalilipas, pinaslang ang isang mayamang pamilya, at si Hugo, isang batikang tagagawa ng manika, ang agad na inaresto at hinatulan. Tinanggap ng publiko ang masalimuot na salaysay, kaya't nahatulan si Hugo ng kamatayan. Subalit, pinabigla ni Noel ang lahat sa kanyang revelasyon, si Hugo ay walang sala, at ang tunay na salarin ay malaya pa rin. Nag-ingay ang mga tao, nagtatanong kung paanong maaaring mangyari ang ganoong pagkakamali, at kung totoo bang pinaparatangan ni Noel ang mismong Departamento ng Hustisya. Tahimik ngunit may lakas ng loob, inimbitahan ni Noel si Lord Lester upang magsalita. Ngunit hindi muna niya ito tinantanan, sa isang mahinang bulong, tinakot niya si Lester na kung hindi ito magsasabi ng totoo, ilalantad niya ito bilang isang mapanganib na pedopilya, isang akusasyong totoo at alam ni Lester na maaari siyang tuluyang wasakin. Takot ngunit napilitan, inamin ni Lester ang lahat.
Inilahad niyang noong inaresto si Hugo, wala itong malay sa pinangyarihan ng krimen at puro palpak at hindi matibay ang ebidensya laban sa kanya. May mga indikasyon na may ibang taong sangkot, ngunit upang mapadali ang investigasyon at maiwasan ang pagkasira ng reputasyon ng departamento, pinilit nilang si Hugo ang ituro at pinikit na lamang ang mata sa posibilidad ng maling paratang. Isiniwalat din ni Lester na isang hindi nakikilalang tip ang natanggap ng militar noong gabi ng krimen, may nagsabing may narinig na sigaw mula sa mansyon ng mga biktima. Ngunit ang mansyon ay bago, soundproof, at may malawak na bakuran, malabong may makarinig ng sigaw mula sa labas. Naisip ni Thomas, isang mamamahayag, na ang taong nagpadala ng tip ay marahil ang tunay na salarin o isang kasabwat. Sinabi ni Lester na tinangka niyang buksan muli ang kaso, ngunit hindi siya pinakinggan, bagkus ay pinatalsik pa sa kanyang posisyon. Sa huli, tinanong siya ni Noel kung ano ang dapat gawin, at sinabi ni Lester na dapat palayain si Hugo at hanapin ang tunay na may sala. Napuno ng katahimikan ang buong bulwagan sa tindi ng mga revelasyon. Pati sina Sig at Johan ay hindi makapagsalita sa pagkabigla. Muling humarap si Noel sa mga tao at nagsalita ng may alab sa puso. Kinondena niya ang Departamento ng Hustisya sa kanilang kasinungalingan at sa pagtataksil sa katarungan, isang malaking kahihiyan sa imperyo. Ikinuwento niya ang malungkot na buhay ni Hugo, pangatlo sa isang mahirap na pamilya ng tagagawa ng sapatos, lumaki sa pang-aabuso, ngunit may natatanging kakayahan bilang isang seeker, isang talento na sanay makakapagpabago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa halip, siya ay kinulong at hinatulan ng kamatayan para sa krimeng hindi naman niya ginawa. At ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa malamig na selda, hindi alam kung kailan darating ang kanyang wakas. Sa huli, ipinahayag ni Noel na hindi lamang mga halimaw ang hinahabol ng mga seekers, kundi pati ang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang kamaong mahigpit ang pagkakasara, at buong tapang na ipinangakong ililigtas niya si Hugo at isusulong ang hustisya. Nagpalakpakan ng mga tao, kinunan siya ng mga mamamahayag, at ramdam sa buong silid ang pagbabagong hatid ng kanyang paninindigan. Sa sandaling yon, hindi lamang siya naging karapat-dapat sa titulong regalya, kundi maaaring sa mas higit pa. At dito nagtatapos ang chapter 54 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Sa isang matinding pagtitipon sa panahon ng Seekers Symposium, lumantad si Noel Stollen at gumawa ng nakakagulat na pahayag, si Hugo Coppelius ay maling inakusahan. Buong tapang niyang ipinahayag na ang tunay na salarin sa likod ng insidente ay malayang naglalakad pa rin at siya mismo ang magdadala ng hustisya. Ang mga seeker ay hindi lamang tagapangaso ng mga halimaw, sigaw niya sa harap ng madla, kami rin ay tagapaghanap ng katotohanan. Habang pumapalakpak ang mga tao, kinuhanan siya ng litrato ng mga mamamahayag. Sa gitna ng tensyon, lihim na tumingin si Noel kay Alma, ang kanyang kasama bilang espiya, upang ipadala ang isang mensahe sa pamamagitan ng tingin. Sa mata ng publiko, isa siyang bayani, ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang maingat na script na kanyang sinulat mismo. Sa pananaw ni Noel, lahat ay umaayon sa kanyang plano. Si Lester Graham, ang dating Deputy Attorney General na pinaalis sa tungkulin dahil sa politikal na kaguluhan, ngayon ay nakikita bilang isang matuwid na tagapagsiwalat ng katotohanan, lahat dahil sa manipulasyon ni Noel. Alam niya na kung maibabalik si Lester sa kapangyarihan, makakakuha siya ng isang makapangyarihang koneksyon sa loob ng Departamento ng Hustisya. Samantala, tinawagan siya ni Alma at iniulat na ang tunay na utak sa likod ng insidente ay naroroon sa pagtitipon. Tahimik na pinuri ni Noel ang kanyang trabaho, siguradong nahulog na sa bitag ang target, ngunit hindi lahat ay humahanga sa ginawa ni Noel. Sa likuran niya, si Sig, na dati nakipagtulungan sa kanya upang makalaban si Leo, ay nagsimulang makita kung gaano siya kamanipulatibo. Matapang niyang sinabi kay Noel na lumampas na ito sa hangganan, pati ang isang dating opisyal ay ginamit niya. Sinabi pa niyang mula ngayon, makikita si Noel bilang banta, kasama na siya mismo sa mga kakalaban nito. Sa tabi ni Sig, si Johan ay halos pumutok sa galit ng mapagtantong siya pala ay naloko rin. Akala niya ang Sword Saint ang may pakana ng lahat, ngunit isang binatilyo pala ang nag-orkestra ng buong palabas. Sa kahihiyan, naggangalit siya at nangangakong pagbabayarin si Noel, samantala sina Bernadetta at Malebolge ay nag-uusap tungkol kay Noel. Tinawag ni Bernadetta si Noel na isang scam artist imbes na talker, ang opisyal niyang job class. Tumawa si Malebolge at sumang-ayon, sabay sabing wala namang gaanong pinagkaiba ang dalawa. Ipinaliwanag niya na ang ahas, palayaw ni Noel, ay likas na hindi marunong umatras. Tanging pasulong lang sila.
Naiintindihan ito ni Bernadetta, kaya si Malebolge ay ginagabayan si Noel dahil alam niyang hindi ito titigil. Ibinunyag pa niya na ang kasunod na makakaharap ni Noel ay ang tinatawag nilang false messiah, isang makapangyarihang nilalang na dapat alisin sa kahit anong paraan. Makalipas ang isang linggo, dumalaw si Fenocio Luciano sa himpilan ng Wild Tempest Clan dala ang isang pahayagan. Binati niya si Noel sa pagiging bayani ng publiko. Ang mga headline ay nagsasabing, ang kagawaran ng hustisya ay pinaghihinalaang masama. At tagumpay ba ito ni Ginoong Noel Stollen? Sumiklab ang usap-usapan ukol sa kasong pagpatay sa isang mayamang pamilya 2 taon na ang nakalipas. Sa mata ng publiko, si Noel ay isang matapang at matuwid na seeker. Ngunit para sa mga nakakaalam ng katotohanan, isa itong masalimuot na larong politikal. Habang nagtatanong si Fenocio, inamin ni Noel na hindi niya agad alam kung sino ang tunay na utak ng lahat. 2 taon na ang nakaraan ng kaso. At kahit may matalinong information broker, hindi pa rin sapat ang datos upang makilala ang salarin. Kaya nagdesisyon siyang maglapat ng bitag, ang symposium mismo ang nagsilbing pain. Inimbitahan niya ang lahat ng pinaghihinalaan at pinasambit kay Lester ang mga bahid ng katotohanan. Habang nangyayari ito, pinanood ni Alma ang bawat galaw ng mga panauhin. At isa sa kanila, si Andreas Hooger, ay hindi nakapagtago ng takot, malinaw na siya ang salarin. Si Andreas Hooger ay kinatawan ng Hooger Trading Company, isang taong malapit sa Luciano family. Nang binanggit ni Noel ang kanyang pangalan, napatawa si Fenocio. Kilala niya si Andreas, isang matagal ng kaalyado ng kanilang pamilya. Kumita ito ng malaking pera sa illegal na pag-smuggle ng beast materials, na sa batas ay may parusang kamatayan. Nang may kalabang negosyante ang nakaalam ng lihim, tinakot siya nito at tinangkas siyang kikilan. Kaya pinapatay ni Andreas ang taong iyon para itago ang kanyang lihim. Napagtanto ni Fenocio na ginamit din siya ni Noel sa buong plano. Mula sa pagiging kasabwat, isa rin pala siyang biktima ng manipulasyon. Galit na galit siyang tumawa, pagkatapos ay sumigaw, niloloko mo lang pala ako. Isa kang artista. Biglang nabasag ang bintana sa silid, isang senyales na hindi lang usapang politikal ang kasunod. Umuusbong ang tensyon at sa bawat hakbang ni Noel, lalo siyang nadaragdagan ng kaaway. At habang siya ay tuloy-tuloy lang sa kanyang landas, isang mas mabagsik at mas mapanganib na kabanata ang kanyang kakaharapin. At dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 55 ng Most Notorious Talker. Sumugod si Fenocio sa opisina ni Noel, puno ng panlilibak at galit sa tinig. At idineklara na matagal nang alam ni Noel ang lahat at inabuso lamang siya mula sa simula. Sa sobrang galit, napasigaw siya nang malakas na nabasag ang salamin ng bintana, sabay sumpang papatayin niya ang buwisit na batang to. Sa labas ng base, nakatayo si Nakauga at Alma kasama si Leon, napapalibutan ng mga tauhan ni Fenocio. Pinagbilinan sila ni Leon na huwag gumalaw, mahigpit ang utos ni Noel na huwag makialam. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa opisina ni Noel na nagdulot ng kaba sa kanilang lahat. Sa loob, walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Noel ang mga malalakas na sipa at suntok ni Fenocio. Minsan pa'y gumaganti ng putok mula sa kanyang baril, ngunit nasasalo lang ni Fenocio ang bala gamit ang kamay, sabay tawat pangungutya sa laruan ni Noel. Tahimik na inaamin ni Fenocio sa sarili na may pambihirang galing si Noel, kahit pa siya ang may bentahe sa ranggo at trabaho. Habang tumitindi ang labanan, palitan din ng matatalim na salita ang dalawa. Tinukso ni Noel si Fenocio, sinabing takot lang itong magtanong ng ganoong paraan. Nang subukan ni Fenocio na sabihin puro bluff lang iyon, bigla niyang narinig mula kay Noel ang pangalang Alessio Luciano, na agad nagpahinto sa kanya. Tila isang mahiwagang orasyon daw iyon na nagpatahimik sa galit na demonyo. Ipinaliwanag ni Noel na si Alessio ay anak ng kasalukuyang pinuno, underboss ng pangunahing pamilya, at mismong nakakataas ni Fenocio. Ang simpleng pagbanggit ng pangalan nito at pagkatakot ni Fenocio ay, ayon kay Noel, patunay ng pait ng kanyang posisyon. Kinuha ni Noel ang isang dokumento at iniabot sa kanya para basahin. Nanlaki ang mga mata ni Fenocio habang binabasa ang laman, isang plano para sa kauna-unahang opisyal na paligsahan ng mga seeker sa imperyo. Bukas sa lahat at hindi katulad ng mga lihim na laban ng mga mababang uri. Una niyang tinawanan ito, sinabing trabaho ng mga seeker na mangaso ng halimaw. Hindi magpahamak para sa kasiyahan. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang ito nga ang tamang panahon para magtagumpay ito, lalo na sa nalalapit na pagtawid ng isang valiant. Ipinaliwanag ni Noel na magsisilbi rin itong pagsasanay militar at magiging napakalaking negosyo. Nagduda si Fenocio at tinanong kung may kasunduan na si Noel kay Alessio.
Itinanggi ito ni Noel na may kasamang mapanuksong ngiti, at ipinaliwanag na iba si Alessio sa kanyang amang sumusunod sa tradisyong chivalrous ng Yakuza, mas moderno ito, mas nakatuon sa negosyo kahit gumagamit ng dahas. Kung malalaman ni Alessio ang plano, baka iwanan nito ang kasalukuyang kaalyado at lumipat sa panig ni Noel. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing hindi niya pa nga ito nakikilala, lalo lang ikinagalit ni Finocchio. Mabilis na binaligtad ni Noel ang sitwasyon, tinawag siyang bulok na Yakuza na kahit anong kayamanan o teritoryo ang nakuha. Mawawala rin pag-upo ni Alessio bilang ikalawang henerasyong pinuno. Hinamon niya si Finocchio na agawin ang posisyon ng kanyang boss at siya mismo ang tutulong. Nagulat si Finocchio at tinanong kung ibig sabihin nito ay pagtaksilan niya ang sarili niyang amo. Sagot ni Noel, kung wala siyang tapang na gawin yon, bakit pa siya naging isang Yakuza? Sa di sinasadyang pag-atras ng dalawang hakbang, pinaalala ni Noel ang una nilang inkwentro kung saan muntik na siyang takutin ni Finocchio pero umatras dahil sa tiwala ni Noel sa sariling magiging pinakamalakas kahit mahina ang kanyang uri ng trabaho. Sa tinig na may doble ang kahulugan, tinanong niya, hanggang saan ka atras? Hanggang saan ka lulubog? Maya-maya, sa loob ng kanyang karwahe pauwi, pinag-isipan ni Finocchio ang lakas ng pananalita ni Noel. Naalala niya ang sagot ni Noel nang tanungin kung paano siya nakasisigurong hindi magiging kapareho ng sinapit ni Andreas. Ang tugon, ang kamatayan ni Andreas ay magiging isang maliit na balita sa dyaryo, ngunit ang kanya ay tatatak sa kasaysayan. Napangiti si Finocchio, tunay ngang kakaibang tao si Noel. Pagbalik sa opisina ni Noel, tiningnan ni Leon ang wasak na lugar at napailing, tinutukoy ang panganib ng pakikipag-usap ng mag-isa sa taong nais siyang patayin. Umiling lang si Noel at nagbiro na panahon na para mag-ayos muli ng opisina, lalo't sagot naman ni Finocchio ang gastos. Tuwa si Alma at agad tinanong kung pwede silang maglista ng gusto, na tinugon ni Noel ng sabay-sabing lahat ng bagay sa isang kwarto ay bahagi ng interior design. Hindi na lang nakaimik si Leon. Nagtapos ang tagpo sa tahimik ngunit makahulugang eksena, si Hugo, nakaupo sa loob ng selda, pahiwatig na may mas malawak pang plano si Noel na hindi pa nabubunyag. At dito nagtatapos ang chapter 56 ng Tucker. Sa loob ng kulungan, dalawang bantay ang palihim na nag-uusap tungkol sa isang nakakagulat na balita. Umamin na raw ang kagawaran ng katarungan na nagsagawa sila ng mga iligal na investigasyon. Pinag-usapan nila na hindi ito dahil sa marangal na layunin kundi bunga ng matinding pressure mula sa mga matataas na opisyal, kaya't halatang may nakatagong pakana kaysa simpleng galit ng mga maharlika. Samantala, si Hugo na nakakulong ay narinig ang kanilang usapan at mapait na nagmuni-muni sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang kanyang nakaraang sarili na nagsasabing ang kalayaan ay hindi nangangahulugang pagliligtas dahil gagamitin lamang siya ni Noel para sa pansariling kapakinabangan. Dahil sa kanyang pag-iwas sa ibang tao noon, siya ay naging ganap na mag-isa at kahit ngayon ay pakiramdam niya ay wala siyang halaga, parang batong nakatabi sa kalsada. Habang abala siya sa kanyang mapait na alaala, tatlong hindi kilalang tao ang biglang lumitaw sa pintuan ng kanyang selda, ikinagulat niya at ng mga bantay. Ilang minuto bago nito, sa labas ng kulungan, nakaabang na ang grupo ni Noel, sina Alma, Kauga, at Leon. Nakita ni Alma ang mga kalabang papasok at agad itong iniulat kay Noel. Ipinaliwanag ni Noel na may impormasyon silang nakuha mula kay Finocchio tungkol sa kahina-hinalang galaw ni Andreas. Napagtanto niya na plano ni Andreas na ipasa ang sisi sa kagawaran ng katarungan, at kapag napatay si Hugo, tiyak na iisipin ng publiko na sila ang may kagagawan. Upang pigilan ito at sabay makuha ang pabor ng madla, inihanda ni Noel ang isang mapanganib na plano. Ipinakita niya ang isang detonator, ikinabigla ng lahat, at ipinaliwanag na inupahan niya si Loki upang magtanim ng mga bomba sa paligid ng kulungan. Dahil butan gas ang ginamit, magiging malakas at kamangha-mangha ang pagsabog, at maipapakita ng Wild Tempest na sila ay dumating bilang mga tagapagligtas. Agad na naunawaan ni Alma ang plano, ang mga pagsabog ang magiging dahilan para makialam sila ng may dramatikong dating, ngunit hinarap siya ni Leon na babahala sa marahas na pamamaraan. Sa isang masinsinang alaala ng kanilang pag-uusap, pinaalala ni Leon na hindi siya sumama kay Noel upang labanan ang imperyo at nagtanong kung talagang kailangan ba ang ganitong uri ng dahas. Hindi na tinag si Noel at iginiit na si Hugo ay biktima lamang ng katiwalian at kasakiman ng mga makapangyarihan. Tinuligsa niya ang paniniwala na ang pagiging matuwid ay laging gagantimpalaan. At ipinaliwanag na ang tunay na halaga ng tao ay nasusubok lamang kapag nahaharap sa mga pasyang lampas sa pamantayan ng lipunan.
Hinamon pa niya si Leon na suriin muli ang kanyang pag-unawa sa hustisya. Naiinis man at naaalala ang kanilang pagkatalo kay Noel noon, napilitan si Leon na aminin na may katotohanan sa mga salita nito. Pagbalik sa kasalukuyan, inalok ni Leon na siya na mismo ang pumindot ng detonator upang akuin ang responsibilidad, ngunit binigay lamang ito ni Noel at sinabing hindi siya lalampas sa pagiging ordinaryo hanggat hindi niya ito pinipindot ng kusa. Nag-alinlangan si Leon, ngunit bigla siyang tinadyakan ni Alma mula sa likuran, dahilan upang mapindot niya ang pindutan. Gumulong ang mga malalakas na pagsabog sa buong kulungan, nagdulot ng usok at kaguluhan. Habang tinawag ni Koga na pabiro na demonyo si Leon, ipinagtanggol ni Alma ang ginawa niya at sinabing wala ng oras para mag-atubili lalo na't papalapit ang mga kalaban. Sa loob naman, mabilis na tumakbo ang warden papunta sa silid ng pagbabantay. Ayon sa ulat, 3 ang umatake, ngunit 2 lamang ang nakikipaglaban sa anti-riot squad at nakakagulat, kaya nilang pigilan ang buong unit. Ang ikatlo raw ay hinahabol si Hugo na nakatakas gamit ang kalituhan at patungo na sa bubungan. Gulat at galit ang warden nang mapagtanto niyang si Hugo ang totoong target at natakot siya na baka nga ang kagawaran ng katarungan ang tunay na may pakana at siya ang pagbibintangan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, biglang dumating si Noel at ang Wild Tempest, kaharap mismo ang warden. Nanlaki ang mata ng warden nang makilala sila, at mayabang nangumiti si Noel, sabay sabing malinaw na nasa malaking kaguluhan ang lahat. Sa ganitong paraan, nagsimula nang ipatupad ni Noel ang kanyang plano, gamitin ang kaguluhan para palabasing sila ang mga bayani, habang lihim na minamanipula ang pananaw ng publiko, at dito nagtatapos ang Kabanata 57 ng The Most Notorious Talker. Lubhang nagulat ang warden ng bilangguan nang makita sina Noel at ang kanyang grupo sa loob ng pasilidad. Nanginginig ang kanyang boses habang tinatanong kung bakit sila naroon. Kalma at mahinahon, sumagot si Noel na nakita nila ang isang malakas na pagsabog mula sa kabilang pampang, at dahil sa pag-aalala, nagpasya silang pumasok upang magbigay ng tulong. Tumingin siya sa isa sa mga gwardiya at may otoridad na inutos, ibigay mo sa akin ang ulat ng sitwasyon. Agad na nagulat ang gwardiya na kasalukuyang nakikipaglaban ang anti-riot squad sa 2 mananalakay sa silid ng solitary confinement at unti-unti silang napipigilan ng kalaban. Isa pa raw sa mga umaatake ang humahabol kay Hugo na napilitang tumakas patungo sa bubungan. Napaisip si Noel at sinabi na malamang ang pagsabog ay kagagawan ng mga kalabang naghanda ng ambush laban sa kanila. Habang lalo pang kabado ang warden, inutusan niya si Noel at ang kanyang grupo na huwag manghimasok at tulungan pagdakip sa mga umaatake. Ngunit nagsimulang magsalita si Noel ng may tusong pananalita, tinatanong kung sino ba ang makikinabang kung mapapatay si Hugo, ang taong kasalukuyang laman ng mga usap-usapan sa politika. Lalong nanlaki ang mga mata ng warden sa mga salitang iyon. Lalong pinatindi ni Noel ang kanyang mga pahiwatig na kung sakaling ang kagawaran ng katarungan mismo ang nasa likod ng pag-atake, kahit mapatay man si Hugo ng walang bakas, may isang tao pa rin kailangang sisihin at malamang na siya yon. Nagsimulang manginig at pagpawisan ang warden habang nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ngumiti ng banayad si Noel at sinabing, gampanan mo ng tapat ang tungkulin mo, ngunit sabay idinugtong na kahit humingi pa ito ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno, hindi naman tiyak kung maaasahan ang mga yon. Nang ipaalala pa ni Noel na ang kanilang grupo ay ang mismong mga taong kumalaban sa katiwalian ng kasalukuyang ministro ng katarungan, lalong kinabahan ang warden. Sa takot na mapahamak, napilitan siyang ipasa kay Noel ang lahat ng responsibilidad, kapalit ng pangakong mailigtas si Hugo. Tumakbo siyang palayo habang sigaw ng sigaw na ayaw niyang maging scapegoat. Ngumiti si Noel at sinabing, iwan mo sa akin, inyong kagalang-galang. Pagkaalis ng warden, napabuntong hininga si Kauga at napailing. Talagang matalim pa rin ang dila niya, sabi niya. Si Leon naman ay nagkomento na sa galing ni Noel sa pagsasamantala sa kahinaan ng iba, tila bagay siyang maging tagapagtatag ng isang kulto. Tumango naman si Alma na nagsabing lubos siyang sumasang-ayon. Habang nagbibiruan pa sila, isang gwardiya ang tahimik na nagbigay ng senyas kay Noel. Agad itong nilapitan ni Noel at nakilala na si Loki na nagbabalatayo. Mahinang sabi ni Loki na dala ko na ang hinihingi mo. Pero kung hindi mo agad maililigtas si Hugo, magiging masama ang kalalabasan. Iniabot niya kay Noel ang isang susi, saka mabilis na naglaho sa gitna ng kaguluhan. Agad namang kumilos si Noel at nag-utos kay Leon. Dalhin mo si Kauga at Alma. Tulungan inyo ang anti-riot squad sa confinement wing. Ikaw ang bahala sa kanila.
Tumango si Leon bilang tugon, samantalang si Noel ay tumakbo patungo sa bubungan, mahigpit na hawak ang susi. Kailangan kong ibigay ang kanyang prison release gift, bulong niya na may ngiting mapanukso. Samantala, sa bubungan, si Hugo ay halos mawalan na ng lakas, nakasandal sa gilid at wala nang matatakbuhan. Malamig ang hangin habang papalapit ang kanyang kalaban na may matalim na titig. Bigla itong sumugod at tinaga siya, ngunit nagawang harangin ni Hugo gamit ang kanyang posas, na agad namang nabasag. Alam niyang wala na siyang pagpipilian, lalaban siya o mamamatay. Grit na grit, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan bilang puppeteer, sigaw ng creation. Ngunit bago pa man siya makapaglabas ng anuman, bigla siyang kuryentehin ng kwintas na pumipigil sa paggamit ng mga kakayahan, dahilan upang siya ay mapaluhod sa sakit. Alam ko na. Hindi talaga pwede, mahina niyang bulong habang papalapit muli ang kalaban para sa huling atake. Ngunit bago pa man sumapit ang espada, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan nito ang sandata ng kalaban, dahilan upang mabaling ang atake. Dumating si Noel, nakatayo sa pagitan nila ni Hugo, at may bahid ng ngiti sa labi. Heto o, isang regalo ng kalayaan, sabi niya habang ibinabato ang susi kay Hugo. Mabilis na binuksan ni Hugo ang kwintas at sa sandaling mahulog ito sa lupa, sumabog ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay tumalim, at ang hangin sa paligid ay tila kumilos kasabay ng kanyang combat variation. Sa isang kisap mata, nakalikha siya ng 3 puppet na sundalo, mabilis, malakas, at sabay-sabay umatake. Hindi na kayanan ng kalaban ang bilis ng kanilang galaw at tuluyang natalo. Sa gilid, napako sa pagkakatitig si Noel, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang bilis. Hindi ka panipaniwala. Nilikha niya ang 3 puppet na may bilis ni Alma sabay-sabay. Ito ang tunay na kapangyarihan ng puppeteer, ang pinakamalakas sa lahat ng artisan jobs. Ngunit habang tinitingnan niya ang nalupig na kalaban, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Nakilala niya ang lalaki. Ang lalaking walang ilong. Walang duda, si Edgar, ang kapitan ng War Eagle. Naalala niya ang nakaraan kung saan siya mismo ang nagputol sa ilong ni Edgar. Huminga ng malalim si Hugo at nagtanong, kilala mo siya? Bahagyang umiti si Noel. Dati na kaming nagkaharap. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang nagsimulang gumalaw ng kakaiba ang katawan ni Edgar. Ang balat nito ay kumikibot at may madilim na enerhiyang pumupuslit mula sa loob. Napaatras si Noel, dama ang panganib. Sa isip niya, alam niyang hindi pa tapos ang laban, at ang susunod na mangyayari ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan, at dito nagtatapos ang kabanata 58 ng The Most Notorious Stalker. Matapos talunin ni Noel at Hugo si Edgar, bigla na lamang nagbago ang kanilang sitwasyon nang ang katawan nito ay biglang tumwist at naging isang nakakatakot at hindi makilalang nilalang. Napakabangis at biglaan ng transformasyong ito kaya't napatigil sila sa pagkabigla, lalo na't agad nitong sinipsip at kinain ang 2 puppet soldiers ni Hugo na parabang wala lang. Galit na galit si Hugo kaya agad siyang tumawag ng sniper puppet at pinaputukan ito ng isang malakas na bala, isang ataking kayang makapinsala kahit sa mga lord. Ngunit laking gulat nila nang ang malakas na pagsabog ay halos walang iniwang damage sa halimaw. Hindi makapaniwala si Hugo sa tibay at lakas nito. Para naman kay Noel, ang abnormal na lakas ng mahika at nakakatindig balahibong presensya ng nilalang ay hindi na maituturing na tao, mas malapit ito sa mga beast na kinatatakutan ng mga seeker, mga halimaw na walang kabusugan at puro pagkawasak ang dala. Bigla itong umatake, at kahit tumawag si Hugo ng mga shield soldier, mabilis lamang silang winasak ng halimaw. Sa isang saglit na muntik nang mapatay si Hugo, mabilis na sumaklolo si Noel at nailigtas ito. Nagpasalamat si Hugo, nanginginig pa sa gulat, ngunit itinuro ni Noel na tila nananatiling gutom ang halimaw, kinakain ang lahat ng nasa paligid. Lalong natakot si Hugo nang maisip niya kung ano ang kakayahan ng halimaw, anuman ang kainin nito, nagagawa nitong gawing kapangyarihan para sa sarili. Nang magsimulang mag-ipon ng enerhiya ang nilalang para sa isang napakalaking pagsabog, halos hindi na nakaiwas sina Noel at Hugo sa tindi nito. Sinubukan ni Noel makipag-telepathy sa kanilang mga kasama. Ngunit dahil magulo ang daloy ng mahika nila Leon at ng iba pa, hindi maayos ang komunikasyon. Bagamat ramdam niyang hindi kasing lakas ni Edgar ang mga kalaban ng kanyang mga kasama, alam niyang hindi sila maaaring umasa sa anumang tulong ngayon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, hinikayat ni Hugo na umatras na sila dahil hindi nila ito kaya sa kasalukuyang lakas.
Ngunit umiling si Noel, alam niyang hindi sila basta makakatakas. Kung tatakas sila, maaaring masira ang buong syudad kapag hinabol sila ng halimaw. Kinailangan nilang tapusin ito dito at ngayon. At bukod pa roon, alam niyang may tinatagong alas si Hugo. Nagulat man, inamin ni Hugo na mayroon ngang isang trump card, ngunit kailangan nito ng 5 minuto upang ma-activate at sa panahong iyon, hindi siya maaaring gumamit ng kahit anong iba pang skill. Habang unti-unting lumilitaw ang isang lumulutang na Thor sa kanyang likuran, tinanong niya si Noel kung kakayanin nitong bilhin ang oras na kailangan. Ngumiti si Noel ng may kumpiyansa, paalala niyang successor siya ng kanyang lolo, at agad tumalon patungo sa halimaw na si Edgar. May mapang-asar na ngiti, tinawag pa niya ito at sinabing napakaastig ng bagong anyo nito, marahil ay na-inspire pa umano sa kanya, bago buong tapang na sumabak para protektahan ang syudad at bigyan ng sapat na oras si Hugo. At dito nagtatapos ang kabanata 59 ng The Most Notorious Stalker. Habang inihahanda ni Hugo ang kanyang huling teknik na nangangailangan ng oras upang ma-charge. Kusang humarap si Noel sa kalaban upang bumili ng kahit ilang segundo para sa kanyang kakampi. Hinarap niya si Edgar na ngayoy lubos ng nagbago at naging isang halimaw, ngunit sinalubong lamang siya ng mabangis at walang isip na pag-atake. Mabilis na napagtanto ni Noel na ang dating Edgar ay wala na. Ang kanyang mga galaw ay hindi na pinapatakbo ng galit o damdamin kundi ng dalisay na likas na pagnanasa ng isang mabangis na nilalang. Dahil tuluyan nang naglaho ang kalooban ni Edgar, naunawaan ni Noel na walang silbi ang psikolohikal na pakikipaglaban at kailangan niyang baguhin ang paraan ng kanyang pakikipagsabupaan. Sa matinding konsentrasyon, sinimulan ni Noel na suriin ang bawat detalye ng galaw ni Edgar, paggalaw ng mga kalamnan, pagbabago ng sentro ng bigat, bilis, pagbilis, alitan ng paa sa lupa, pag-ikot ng balakang, at ang papel ng buntot sa pagsipsip ng recoil. Sa pamamagitan ng predictive computation, nababasa ni Noel ang daloy ng laban ilang segundo bago ito mangyari, at nakakaiwas siya sa mga atake sa eksaktong sandaling hindi na maaaring baguhin ang direksyon ng mga ito. Gayunman, napansin niyang patuloy na bumibilis ang mga malalapad na hagupit ni Edgar, at sa kanyang kalkulasyon, kung magpapatuloy lamang siya sa pag-iwas, tiyak na tatamaan siya sa loob ng wala pang 1 minuto. Upang baguhin ang takbo ng laban, biglang umatras si Noel at pinakawalan ang ground running, Roaring Thunder, isang sipa na dumaloy ang puwersa mula sa lupa at tumama sa loob ng katawan ni Edgar, dahilan upang ito'y mapaatras. Namangha si Hugo, na pagtantong posibleng nagdulot si Noel ng matinding panloob na pinsala, kahit pa matibay ang panlabas na anyo ng kalaban. Ngunit hindi pa rin bumagsak si Edgar. Muli itong sumalakay at kalaunan ay naglabas ng isang sinag ng enerhiya mula sa kanyang bibig, ikinagulat ni Noel. Napasigaw si Hugo, ngunit nagawang umiwas ni Noel at gumanti gamit ang reverse lance, Roaring Thunder, pansamantalang pinahinto ang 2 puso ni Edgar. Sa malayo, isang taong may hood ang tahimik na nagmamasid sa laban sa pamamagitan ng isang insektong paniktik. Ipinahayag niya na si Edgar ay isang parasitikong nilalang na patuloy na sumisipsip ng mahika upang palakasin ang host at bagamat nasa juvenile stage pa lamang, ang kalidad ng katawan nito ay pambihira. Sa kanyang malamig na pagtataya, siguradong mamamatay si Noel sa laban na iyon. Subalit biglang lumitaw si Malebolge sa kanyang harapan. Sa kabilang serye, pagkatapos nito, bumalik ang tagpo sa mismong labanan. Sa harap ni Noel, tuluyan nang nakumpirma ang nakakatakot na katotohanan, higit sa isa ang puso ni Edgar, at ang kanyang panloob na istruktura ay ganap ng naiba sa tao. Sa paniniwalang isa na itong nilalang, isinagawa ni Noel ang kanyang huling baraha, dumulas siya sa likuran ni Edgar, at naghagis ng manipis na metal na karayom na binalutan ng piling lason na pinino ni Alma, na dapat sana'y agad magpamumuo ng dugo ng isang ditaong nilalang. Subalit ng kalmadong bunutin ni Edgar ang karayom at walang anumang epekto ang lason, nabalot si Noel ng matinding pagkabigla at pangamba. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Edgar ay hindi tao at hindi rin hayop, kundi isang bagay na ganap na hindi niya nauunawaan at mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang misteryosong paglitaw ni Malebolge ba ay nangunguhulugan na kaaway siya ni Noel o hindi? Mag-comment sa baba kung anong sa tingin nyo at ano nga ba ang tunay na nangyari kay Edgar. Magbigay ng iyong komento sa comment section at alamin natin yan sa susunod na kabanata. At dito nagtatapos ang kabanata 60 ng The Most Notorious Stalker Runs the World's Greatest Clan. Hanggang sa susunod na talakayan natin, paalam.